Sa isang liblib na baryo na tila nalimutan na ng panahon, may naninirahang matandang albularyo na kilala sa pangalang Mang Isko. Sa kabila ng kanyang edad, hindi nawawala ang respeto at takot ng mga tao sa kanya. Bukod sa husay niya sa panggagamot gamit ang mga halamang gamot at orasyon, may mga bulong-bulungan din sa baryo na may koneksyon daw siya sa mga nilalang ng dilim, partikular na sa mga aswang. Pero kahit ganito, walang makapangahas na manghusga kay Mang Isko. Sapagkat sa tuwing may nagkakasakit, siya ang una at huling takbuhan ng lahat. Isang gabing madilim at tila mas malamig kaysa karaniwan, may natagpo ang sanggol sa harap ng kanyang kubo. Balot ito sa kumot na may kakaibang burda, mga simbolong hindi pangkaraniwan at hindi maintindihan ng karaniwang tao. Walang sinuman ang umako sa sanggol. Walang nakaalalang may nanganak sa lugar na yon. Para bang basta na lang itong lumitaw mula sa kawalan. Dahil wala namang pamilya ang matanda at may awa rin sa bata, inampon niya ito at pinangalan ng Elias. Lumaki si Elias sa piling ni Mang Isko, ngunit mula pa lang sa pagkabata ay halata na ang kanyang pagiging kakaiba. Sa edad na 3, hindi na siya nagkakasakit. Sa edad na 5, may kakayahan na siyang gamutin ang sarili gamit lang ang paghawak at bulong. At sa edad na 7, kaya na niyang magpagaling ng hayop at halaman na akala ng lahat ay patay na. Ang mga kapitbahay ay natutuwa at natatakot sa kanya. Ang ilan ay lumalapit upang magpagamot, pero marami rin ang umiiwas sa kanya, lalo na kapag sasapit na ang kabilugan ng buwan. Habang lumalaki si Elias, unti-unti rin niyang napapansin ang kakaibang ugali ni Mang Isko tuwing gabi. May mga pagkakataong hindi umuwi ang matanda sa bahay, at kinabukasan ay may balitang hayop o tao na nawawala sa ibang baryo. Hindi diretsahan ang akusasyon, pero may mga matang sumusulyap na puno ng duda. Sa kabila ng lahat, nanatiling tapat si Elias sa kanyang amang ampon. Ngunit kahit ganoon, nagsimulang magtanong ang bata. Tay, bakit may dugo ang damit mo minsan sa umaga? O, Tay, bakit may mga hayop na sumusunod sa iyo, kahit nasa gubat pa lang tayo? Hindi sumasagot si Mang Isko. Tahimik lang siya, at tanging malalim na buntong hininga ang isinasagot niya. Isang gabi bago magkabilugan ng buwan, habang naglilinis si Elias sa paligid ng bahay, may narinig siyang ungol mula sa kabubatan. Tila may nasasaktan, o mas masahol pa, tila may nilalang na hindi tao ang umiiyak. Dahil sa matinding kuryosidad, sinundan niya ito. Sa kanyang paglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin niyang tila sumisikip ang paligid. Ang mga puno ay parabang lumalapit, at ang hangin ay tila bumibigat. Hanggang sa marating niya ang isang malalim na bahagi ng gubat na hindi pa niya nararating kailanman. Doon niya nakita ang isang nilalang na nakayuko at umaatungal. Sa una ay inakala niyang hayop ito, pero nang ito'y tumingala, tumambad kay Elias ang isang mukha, hindi hayop, hindi rin tao. Mapupula ang mga mata, mahaba ang mga kuko, at ang ngipin ay tila mga labaha. Ngunit ang higit na nagpayanig sa kanyang damdamin ay ang suot nitong amuletong kilalang-kilala niya. Isa itong agimat na tanging si Mang Isko lang ang may suot. Magsisigaw sana si Elias, ngunit tila nawalan siya ng boses. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang makita ang kanyang kinikilalang ama sa anyo ng isang halimaw, o ang katotohanang tila bahagi rin siya ng isang lihim na mas malalim pa sa iniisip niya. Habang dahan-dahang lumalapit ang nilalang sa kanya, isang malamig na hangin ang dumaan. Napapikit si Elias, at sa pagdilat niya nawala ang nilalang. Pero sa kanyang harapan, nakatayo na si Mang Isko, pawis na pawis at seryoso ang mukha. Bakit ka sumunod, ang tanging tanong nito. Ngunit bago pa man makasagot si Elias, may narinig silang boses ng babae mula sa dilim, malambing ngunit may halong puot. Akin na ang bata, Isko.
Tapos na ang kasunduan natin. At dito nagsimula ang gulo na magbabago sa buong buhay ni Elias. Nanigas si Elias sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o magtatanong. Ang malamig na hangin ay tila naging mas matalim, at ang paligid ay tahimik na parang humihinga ng mabigat. Si Mang Isko, na dati tinitingala niyang isang matalinong albularyo, ngayon ay tila ibang tao. Ang titig nito ay hindi mapakali, parang may tinatabong takot, hindi para sa sarili, kundi para kay Elias. Muling narinig ni Elias ang boses ng babae. "Huwag mo akong subukan, Isko. Matagal ko nang hinihintay ang batang yan." Wala siyang nakikita, pero damang-dama niya ang presensya nito. Parang nagmumula sa lahat ng direksyon ang tinig, sa likod ng puno, sa ilalim ng lupa, o baka sa mismong loob ng kanyang isip. Napatingin siya sa kanyang amang ampon, umaasang may sagot ito sa lahat ng naguguluhan niyang isipan. Hindi pa ito ang panahon, mariing sagot ni Mang Isko, sabay hawak sa balikat ni Elias. "Umuwi ka na. Huwag kang lilingon." Pero sa halip na sumunod, nanatili si Elias. Kay sino yung babae? Anong kasunduan? Nanginginig ang kanyang boses, ngunit hindi galit ang naroon, takot, at ang sakit ng unti-unting pagkakabasag ng mga paniniwalang ilang taon na niyang kinapitan. Dahil sa tanong na yon, lalong lumalim ang katahimikan. Halos marinig na ni Elias ang tibok ng kanyang puso. Muling nagsalita ang boses, ngayon ay mas malapit, mas matalim. "Hindi mo sinabi sa kanya na hindi siya tunay na tao? Na anak siya ng dilim?" Parang binagsakan ng mundo si Elias. "Anong ibig niyang sabihin, Tay?" Tanong niyang halos bulong. Hindi makatingin si Mang Isko sa kanya. "Hindi mo na dapat malaman." "Hindi sa ganitong paraan," sagot nito, punong-puno ng panghihinayang. Biglang lumitaw sa likuran ng puno ang isang babae. Maputi ang balat, halos kumikinang sa ilalim ng buwan. Mahaba ang buhok nitong itim na parang usok, at ang mga matay tila walang itim, puro puti. Sa unang tingin ay para siyang diwata, ngunit may isang bagay sa presensya niya na hindi maipaliwanag ni Elias, isang lamig na sumasakal sa kanyang dibdib. "Ako ang ina mo, Elias," sabi nito, sabay ngiti na puno ng lihim. "Matagal kitang pinanood. Inalagaan ka ng albularyo, pero hindi niya kayang pigilan ang dugo mo." "Hindi totoo yan," sigaw ni Mang Isko, tila nanginginig na rin. "Kinuha kita mula sa kanya para iligtas ka. Para hindi ka maging katulad nila." "Katulad nino?" tanong ni Elias, habang unti-unting lumalapit ang babae sa kanya. "Katulad naming mga nilikha ng gabi," sagot nito. "Mga aswang. Mga tagapangalaga ng dilim. Dugo mo, Elias, ay hindi pangkaraniwan. Ipinaglihi ka sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ipinanganak sa gitna ng ritual. Ikaw ang anak ng isang albularyo at isang aswang, isang nilalang na kayang tumawid sa pagitan ng liwanag at dilim." Hindi makapaniwala si Elias. Ang lahat ng inakala niyang alam niya tungkol sa sarili niya ay unti-unting nawawasak. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang lahat ng ito. Bakit hindi niya ito naramdaman noon? O baka nga naramdaman na niya, pero pinili lang niyang baliwalain. "Hindi mo kailangang sumama sa kanya," pakiusap ni Mang Isko. "Pinili kong palakihin ka bilang tao. Ininatan kita mula sa kapalarang gustong ibigay ng ina mo. Pero ngayon, ikaw na ang pipili." Hindi niya alam kung ano ang totoo, sabat ng babae. "Hindi niya alam kung gaano kakahalaga sa mundo namin. Kapag dumating ang takdang gabi, mamumukadkad ang lakas mo. At kapag pinili mong manatili sa mundo ng tao, sisirain ka nila. Sapagkat hindi ka kabilang sa kanila."
Lalong lumalim ang kaguluhan sa isipan ni Elias. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang amang albularyo na nag-aruga sa kanya, o ang babaeng nagsasabing siya ang tunay niyang ina. Ang katawan niya ay nagsisimula ng mag-init. Ang kanyang mga palad ay tila may alitaptap sa loob, gumagalaw, naglalagablab. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng uhaw, hindi sa tubig, kundi sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Dumadaloy na ang dugo, bulong ng babae. Nararamdaman mo na, hindi ba? Iyon ang simula. Hindi mo na mapipigilan, anak. Hinawakan siya ni Mang Isko, pero napaatras ito sa gulat. Elias, ang mga mata mo, napahawak si Elias sa kanyang mukha, at doon niya naramdaman, mainit, matalim, tila nagbabago. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, at ang hangin ay biglang lumakas. Ang mga dahon sa paligid ay nagkagulo, at ang liwanag ng buwan ay tila mas tumindi. Anong nangyayari sa akin? Sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Sa halip, nagdilim ang paligid. At sa gitna ng dilim, dalawang nilalang ang naghihintay, ang kanyang ina na aswang, at ang kanyang amang albularyo. At sa mga sandaling iyon, si Elias ang kailangang pumili kung sino siya sa kanila. O baka nga hindi lang siya isa sa kanila. Baka siya ang magiging wakas ng dalawa. Sa mga araw na sumunod matapos ang gabing iyon, hindi na naging katulad ng dati ang mundo ni Elias. Tahimik si Mang Isko, palaging malalim ang iniisip, habang si Elias naman ay pakiramdam niya ay para siyang hinahati sa dalawa. Sa araw, sinusubukan pa rin niyang mamuhay ng normal, nagwawalis ng paligid, tumutulong sa mga lumalapit kay Mang Isko para magpagamot, ngunit sa gabi, hindi siya makatulog. Laging bumabalik sa isipan niya ang imahe ng babae sa gubat, ang nagsasabing siya ang kanyang ina, ang nagsabing anak siya ng dilim. May mga pagbabago na rin siyang nararamdaman. Mas tumatalas ang pandinig niya. Minsan ay naririnig niya ang mga pag-uusap ng mga tao mula sa kabilang bahay. Sa gabi, kahit madilim, malinaw niyang nakikita ang mga anyo ng hayop sa paligid. At ang uhaw, hindi ito nauuhaw sa tubig. Sa tuwing may nasusugat ang hayop, nararamdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, at parang hinihila siya ng amoy ng dugo. Hindi mo na maitatago, Elias, ani Mang Isko isang gabi habang sila'y magkasamang nagtitimpla ng gamot. Dumadaloy na sa iyo ang dugo ng ina mo. Darating ang araw, pipilitin kanyang sumama sa kanya. Tahimik si Elias. Hindi niya masabing ayaw niya, pero hindi rin niya masabing gusto niya. Gusto lang niyang maintindihan kung sino talaga siya. Kung totoo ngang anak ako ng isang aswang, bakit ako, tanong niya. Bakit hindi mo na lang ako iniwan sa kanya noon? Huminga ng malalim si Mang Isko. Dahil may dapat akong itama. Noon, ako ang dahilan kung bakit ka isinilang sa ganoong kalagayan. Napatigil si Elias. Anong ibig mong sabihin? Pero sa halip na sagutin, tumalikod ang matanda. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman mo ang lahat. Habang patuloy na lumalala ang gulo sa isipan ni Elias, unti-unti ring lumalawak ang misteryo sa baryo. May mga hayop na nawawala tuwing gabi. May isang matandang babae ang natagpuan sa bukid. Halos wala ng malay at may mga bakas ng kagat sa katawan. Takot ang kumalat sa mga tao. May aswang na naman, bulong nila. Ngunit sa tuwing may ganitong insidente, ang tingin ng mga kapitbahay ay hindi lang kay Mang Isko kundi pati na rin kay Elias. Isang gabi, habang nag-igib ng tubig si Elias sa poso, nilapitan siya ng batang babae na anak ni Aling Rosa, isang kapitbahay. Sabi ng nanay ko, hindi ka daw tao. Totoo ba yon? Tanong nito. Walang nasagot si Elias. Tiningnan lang niya ang bata,
at saka ito tumakbo pabalik sa bahay nila. Napayuko na lang siya. Sa murang edad niya, alam niyang hindi na siya kailanman tatanggapin bilang isa sa kanila. Habang lumalala ang tensyon sa baryo, lumalalim din ang pakikialam ng ina ni Elias. Minsan, naririnig niya ang tinig nito sa kanyang panaginip. Elias, anak, kilalanin mo ang sarili mo. Huwag kang matakot sa kadiliman. Ikaw ay nilikha upang maging tulay sa dalawang mundo. Sa panaginip ding iyon, nakikita niya ang mga nilalang na dati tinuturo lang sa kanya bilang mga kwento, mga tikbalang, duwende, engkanto, at mga aswang na may iba't ibang anyo. Ngunit sa panaginip, hindi sila mukhang halimaw. Mukha silang pagod, mukhang takot, parang may hinahanap o may gustong ipaglaban. Isang gabi, dumating si Aling Rosa sa kubo ni Mang Isko. Galit ito, dala ang anak niyang nanghihina at nilalagnat. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga ang ginagawa ng anak mo, Isko. Tuwing gabi, gising siya't naglalakad kung saan-saan. Tapos ngayon, may kagat ang anak ko. Aswang ba yang batang yan? Tumayo si Elias at nilapitan ang bata. Tinitigan niya ito, at napansin niyang may maliliit na marka sa leg nito, hindi kagat ng tao, hindi rin ng hayop. Napahawak siya sa leg ng bata, at sa isang iglap, nagliwanag ang palad niya. Napaatras si Aling Rosa. Ano yan? Pagkatapos ng ilang saglit, bumalik ang normal na kulay sa mukha ng bata. Huminga ito ng malalim at nawala ang lagnat. Ngunit imbes na matuwa si Aling Rosa, lalong tumalim ang tingin nito. Anong klaseng nilalang ka? Hindi sumagot si Elias. Umalis na lang ang mag-ina, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa mismong gabing iyon, tinawag siyang muli ng tinig ng kanyang ina. Hindi ka ligtas sa kanila, Elias. Kapag nalaman nilang may kapangyarihan ka, gugustuhin ka nilang mawala. Ngunit kung sasama ka sa akin, matututunan mong gamitin ang lahat ng nasa loob mo. At sa di kalayo ang gubat, may mga matang nagmamasid. Hindi lang pala si Elias ang may lihim. Sa baryong iyon, mas marami ang may koneksyon sa dilim, at hindi lahat ay halata sa una mong tingin. Lumipas ang mga araw, at habang papalapit ang susunod na kabilugan ng buwan, lalong nararamdaman ni Elias ang pag-iba ng kanyang katawan. Mas tumatalas ang kanyang pandama, nakakarinig siya ng mga bulong mula sa kabubatan, nakakaamoy siya ng dugo, kahit nasa malayo pa ito, at sa bawat pagsilip niya sa salamin, para bang may ibang nilalang na nakatingin pabalik sa kanya. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Kahit pilit siyang magpakatao, ramdam niya sa kanyang laman ang gumuguhit na uhaw, isang uhaw na hindi kayang lunasan ng tubig o pagkain. Samantala, sa baryo, mas lalong lumalalim ang takot ng mga tao. May mga manok at kambing na natatagpuang patay, tuyot ang laman loob, at may mga bata na nagsasabing may nakikita silang anino sa bubong tuwing gabi. Ang kwento tungkol sa aswang ay muling bumuhay ng lumang takot. Ngunit ang mas mabigat ay ang mga mata ng mga tao, nakatingin na kay Elias, punong-puno ng pagdududa at galit. Isang hapon, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga si Elias, nilapitan siya ni Turo, isang binata sa baryo na dating kaibigan niya. Umalis ka na lang, Elias, mahinang sabi nito. Bago ka pa tuluyang sisihin ang lahat sa mga nangyayari. Hindi siya makasagot. Gusto niyang magpaliwanag pero paano? Paano mo ipapaliwanag sa isang normal na tao na kalahati ng pagkatao mo ay galing sa nilalang na kinatatakutan nila? Pagka-uwi niya sa kubo, nadatnan niya si Mang Isko na may binubuklat na lumatgusot na aklat. May mga simbolo ito at mga pahinang kulay dilaw na sa sobrang tanda. Ano yan, Tay? Tanong niya. Ito ang aklat ng mga kasunduan, sagot ni Mang Isko. Dito nakatala ang lahat ng alyansa, sumpa,
at pangakong nabuo sa pagitan ng mga albularyo at mga nilalang ng dilim. Pinakita nito ang isang pahina kung saan may isang simbolo na tila katulad ng borda sa kumot na binalot sa kanya nung siya ay sanggol pa. May dahilan kung bakit ka napunta sa akin, Elias, seryosong sabi ni Mang Isko. Hindi lang dahil sa awa, kundi dahil may papel ka sa digmaan ng liwanag at dilim. Napakunot ang noo ni Elias. Anong digmaan? Hinila ni Mang Isko ang isang sako sa ilalim ng mesa. Doon, ibinaba niya ang isang antigong kahon na may kandado at balot ng mga dahon at ugat. Kapag dumating ang tamang panahon, bubuksan mo ito. Laman nito ang tanging bagay na makakapigil o makakapagpalaya sa halimaw sa loob mo. Hindi pa man niya natatanong kung ano ang ibig sabihin ng matanda, biglang umalon ang hangin. Mula sa labas ng bintana, may humagibis na anino. Sumunod ang mababang halakhak, pamilyar. Ang kanyang ina. Lumabas si Elias at humarap sa madilim na gubat. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Sigaw niya. Mula sa mga anino, lumitaw ang kanyang ina. Wala na ang anyong kaaya-aya. Ngayon, kita na ang tunay niyang anyo, itim ang balat, mapula ang mga mata, at matalim ang mga kuko. Ngunit sa kabila ng anyo nito, hindi pa rin niya magawang katakutan ito. Gusto kitang tulungan, sabi nito. Tanggapin mo ang kapangyarihang likas sa iyo. Kung mananatili ka sa mga taong to, papatayin ka nila. Hindi ka nila kailanman maintindihan. Pero sa amin magiging hari ka. Ikaw ang magiging susi sa bagong mundo kung saan hindi na kailangang magtago ang mga nilalang tulad natin. Naguguluhan si Elias. Lalong sumisikip ang dibdib niya. Pumasok si Mang Isko, dala ang isang itak na may ukit ng mga lumang simbolo. Hindi siya sasama sa'yo, mariin niyang sabi. Hindi pa siya handa. Humalakhak ang aswang. Hindi mo siya kayang pigilan, Isko. Dumadaloy na sa kanya ang dugo. Tanggapin mo na hindi siya tao. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Elias ang malakas na pagkirot sa kanyang mga palad. Sa kanyang pagkabigla, nagliyab ito ng malamlam na apoy, itim at pula. Napaatras siya, habang si Mang Isko at ang aswang ay parehong napatingin sa kanya. Ano to? Sigaw niya. Tandaan mo ang pakiramdam na yan, sabi ng kanyang ina. Iyan ang tunay mong kapangyarihan. Isa kang nilalang na isinilang para pagsamahin ang magkaibang mundo. Pero nasa iyo kung alin sa kanila ang papanigan mo. Sa di kalayuan, may nagkakagulong mga tao. May sigawan. May aswang. Sa bahay ni Mang Isko, sigaw ng isa. Paparating na ang mga tao, may dalang sulo, may mga panabas, at galit ang laman ng bawat hakbang. Tumakbo si Elias sa pinto. Mula sa madilim na kabubatan at mula sa ilaw ng baryo, dalawang mundo ang unti-unting magsasalubong. At siya ang nasa gitna ng lahat. At sa huling patak ng araw, habang unti-unti nang lumilitaw ang bilog na buwan sa langit, alam niyang wala ng atrasan. Ang tanong na lang sino siya talaga sa gabing ito ng pagpili. Habang papalapit ang mga tao sa kubo ni Mang Isko, mabilis na bumalik si Elias sa loob. Hinawakan niya ang kahon na iniwan ng matanda sa mesa, ang kahong may kandado at mga ukit na tila may sariling buhay. Nararamdaman niyang humihina ito sa kanyang palad. Buksan mo na, sabi ng ina niya mula sa labas, ang tinig nito'y parang bulong ngunit malakas sa kanyang isipan. Hindi ka naligtas sa kanila. Gagamitin nila ang takot nila para sirain ka. Si Mang Isko naman ay tila nag-aalinlangan. Tumingin ito kay Elias habang pinipigilan ang sariling paghinga. Kapag binuksan mo yan, wala nang balikan. Ano man ang laman niyan, babaguhin ang lahat.
Ngunit bago pa makasagot si Elias, isang bato ang tumama sa bintana. Sumunod ang sigaw ng mga tao, "Ilabas niyo ang halimaw." Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok ang ilang lalaki, kasama sina Turo, Aling Rosa, at ilan pang taga-baryo na may mga hawak na bulok, sulo, at krus. "Isko, alisin mo na yang bata na yan. Bago pa kami maubos sa gabi-gabi niyang gawain," galit na sigaw ni Turo. "Tama na ang pagtatanggol mo sa kanya. Isa siyang anak ng aswang." Napatayo si Elias, nanginginig hindi sa takot kundi sa sobrang tensyon. "Hindi ko to ginusto," bulong niya. "Hindi ko pinili to," ngunit ang mga tao, hindi na nakikinig. May isa pa ngang tumulak sa kanya at tinangka siyang saktan. Sa iglap ng takot at biglaang pagbugso ng damdamin, lumiyab muli ang kanyang palad, mas maliwanag at mas masakit ngayon. Napaatras ang mga tao. "Anak ng impyerno," sigaw ng isa. "Tignan niyo yan!" Sa kalagitnaan ng kaguluhan, biglang nagliyab ang paligid ng kubo. Hindi mula kay Elias, kundi mula sa labas, mula sa kabubatan. Mula sa anino, lumitaw hindi lang ang kanyang ina, kundi ang ilang nilalang na hindi pa niya kailanman nakita, mga nilalang ng dilim, bawat isa'y may kakaibang anyo, may nakabalot sa itim na balahibo, may pakpak na parang paniki, at may naglalakad na parang tao pero wala ng mukha. Napalibutan na nila ang kubo. "Hindi na namin kaya ang pagtitiis sa anino," sabi ng isang nilalang, ang boses ay sabay-sabay na parang alon sa hangin. "Panahon na para lumabas kami. Panahon na para mamuno ang tunay na anak ng kadiliman." Napatitig si Elias sa kanila. Hindi niya alam kung matatakot siya o maaawa. Ang ibang nilalang ay may mga sugat, parang pinagkaitan ng tahanan. "Elias," bulong ng kanyang ina, "kami ang tunay mong pamilya. Kami ang mga nilalang na itinaboy, isinumpa, at pinatay dahil lang sa kung ano kami. Pero ikaw ang bagong simula." Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumangon ang isa pang hindi inaasahang nilalang mula sa likod ng bahay. Isang babae, matangkad, maputi, at nakasuot ng puting damit na may mga gintong sinulid. Ang kanyang presensya ay malamig ngunit matatag. "Huwag kang magpadala sa takot, Elias," sabi nito. "Ako ang tunay mong ninang. Isa kang anak ng liwanag at dilim, at ikaw lang ang may kakayahang pumili kung alin ang susundin mo." Biglang napaluhod si Mang Isko, ina ng banwa, bulong niya. "Hindi ko akalaing babalik ka." Napalunok si Elias. Ngayon, hindi lang siya hinahati ng takot sa kanyang pagkatao, kundi pati na rin ang dalawang puwersa, ang kadiliman na nagsasabing tanggapin siya, at ang liwanag na nananahimik ngunit makapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng mga nilalang at ng mga tao na ngayon ay parehong takot at naguguluhan, nararamdaman niya ang lalim ng kanyang papel sa digmaang paparating. Ang kahon sa mesa ay biglang kumislap. Unti-unting bumuka ito ng kusa. Mula rito'y lumabas ang isang maliit na batong itim, kasing laki ng palad, ngunit mabigat sa presensya. "Ang bato ng pagkilala," bulong ni Mang Isko. "Sa oras na hawakan mo yan, malalaman mo kung sino ka talaga. Ngunit hindi mo na ito mababawi." Humakbang si Elias palapit sa mesa. Sa paligid niya, ang mga nilalang ng dilim ay tahimik, nakatingin lang. Ang mga taga-baryo ay natigilan. Ang ina ng banwa ay tila nagmamasid, walang bahid ng takot o galit. Tanging paghihintay lang. Hinawakan niya ang bato. At sa mismong oras na yon, isang alingawngaw ng malakas na sigaw ang sumambulat mula sa gubat. Isa, dalawa, tatlong nilalang ng dilim ang bumagsak sa lupa, bawat isa ay tila natusta mula sa loob. Tumindig ang hangin. Tumigil ang lahat. May isa pa, bulong ng ina ng banwa.
Isang nilalang na mas matindi sa kanila, mas matagal nang nagkukubli. Tumingin siya kay Elias. At siya ang tunay na dahilan kung bakit ka isinilang. Hindi pa tapos ang lahat. Ngayon pa lang nagsisimula ang totoong laban. Habang hawak ni Elias ang batong itim, isang napakalakas na pag-uga ang naramdaman sa lupa. Para bang ang buong paligid ay sumabay sa tibok ng kanyang puso. Tumigil ang hangin, tumahimik ang kagubatan, at kahit ang mga tao at mga nilalang ng dilim ay tila natahimik sa biglaang pagbabagong iyon. Sa mismong sandaling iyon, napapikit si Elias at parang isang pelikula ang dumaan sa kanyang isipan, mga alaala ng sanggol pa siya, ang gabi ng pagkakatagpo sa kanya ni Mang Isko, ang mga aswang na nagbabantay sa dilim. At ang mga taong minsan ay minahal niya, ngunit ngayoy takot sa kanya. Nang iminulat niya ang mata, ang kanyang mga palad ay naglalabas na ng liwanag at anino ng sabay. Isang kakaibang kombinasyon ng enerhiya, hindi liwanag lang, hindi rin dilim lang. Ikaw ang pagbabalik ng balanse, sabi ng ina ng banwa. Ngunit para makamit ito, kailangan mong pumili. Tumitig si Elias sa kanya, at sa kanyang paligid, nakita niya ang dalawang mundo, ang mga nilalang ng kadiliman na sabik sa pagtanggap, at ang mga tao ng baryo na puno ng takot at galit. Ngunit sa ilalim ng kanilang panlabas na anyo, pare-pareho lang silang natatakot, pare-parehong nangangailangan ng pag-unawa. Lumapit ang kanyang ina, at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Anak, hindi ko ginusto na magdusa ka. Ginawa ko lang ang kaya ko para iligtas ka. Pero totoo, ikaw ay isinilang hindi lang para mabuhay, kundi para baguhin ang mundo namin. Umiyak si Elias. Sa gitna ng kaguluhan, ang init ng ina ay iba pa rin. Sa kabila ng pagiging nilalang ng dilim, nanatili pa rin ang pagiging ina nito. Ngunit may kailangan siyang gawin. Muling umalab ang kanyang kamay. Inangat niya ang bato sa hangin at sumigaw, "Tama na. Hindi kailangang magpatayan. Hindi kailangang may masira pa." Sa pagbitaw niya sa bato, sumabog ito sa hangin at naging liwanag na dumaloy sa bawat nilalang, sa bawat tao, sa bawat sulok ng kagubatan. Lahat ay napatigil. Ang mga sugat ng mga nilalang ay unti-unting naghilom, ang takot sa puso ng mga tao ay tila nabawasan, at si Elias, nasa gitna ng lahat, ay tila naging bahagi ng lupa, ng langit, at ng lahat ng bagay. Ngunit habang iniisip ng lahat na tapos na ang kaguluhan, biglang may malamig na hangin na dumaan. Ang ina ng banwa ay napatigil. Hindi may isa pa, sabi niya. May isa pang tagapagmanang itinago sa dilim. Mula sa likod ng mga anino, lumabas ang isang lalaki, matangkad, maputla, at may mga matang tila apoy. Matagal ko nang hinihintay ang pagbabalik mo, Elias, sabi nito. Dahil ako ang tunay mong kapatid. Ako ang unang isinilang mula sa kadiliman, pero ikaw ang pinili. Nagulat si Elias. Kapatid? Sagot ng lalaki. Ako ang anak ng iyong ina mula sa una niyang pagkakasilang. Ako ang isinakripisyo niya para itago ang sarili niya. Habang ikaw, pinili niyang iligtas. Ngayon, ako ang magwawakas sa lahat ng ito. Bigla nitong sinugod si Elias, at ang lupa ay muling yumanig. Ngunit sa halip na lumaban si Elias, pinikit niya ang mga mata at binuksan ang puso. Inalala niya ang bawat sakit, bawat tanong, bawat sandaling tila nag-iisa siya. Hindi para maging mahina, kundi para maging buo. Sa pagdampi ng kanilang kapangyarihan, isang malaking pagsabog ng liwanag at anino ang sumiklab sa kalangitan. Nabulag ang lahat sa kinang. Sa isang iglap, ang kapatid niya ay natumba, hindi patay, kundi nawalan ng lakas. Hindi mo ako kailangang talunin, sabi ni Elias, kailangan mo lang matanggap.
Lumapit siya at inalok ang kamay sa kapatid. At sa unang pagkakataon, tinanggap ito ng lalaki. Tahimik ang paligid. Unti-unting nawala ang tensyon. Ang mga tao ay nag-umpisang lumapit, at ang mga nilalang ng dilim ay nagsimulang umatras. Ngunit bago pa sila tuluyang maghiwa-hiwalay, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa katawan ni Elias. Tumingin siya kay Mang Isko, na ngayoy tila alam na ang nangyayari. "Anong nangyayari sa akin, Tay?" tanong niya. Dahan-dahang lumapit si Mang Isko. Ang balanse ay may kabayaran. Sa isang iglap, nawala si Elias sa harap ng lahat, ang kanyang katawan ay naging alab ng liwanag at anino, at saka sumanib sa hangin. Isang sakripisyo, bulong ng ina ng banwa, para mabuo muli ang mundo. Tahimik ang lahat. Ngunit sa pag-ihip ng hangin, isang tinig ang narinig sa isipan ng bawat isa, malinaw, kalmado, at puno ng pag-asa, "Babalik ako sa tamang panahon." At mula noon, sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may isang batang boses na naririnig sa hangin, boses na hindi aswang, hindi rin ganap na tao. Isa lamang nilalang na minsang naging tulay ng liwanag at dilim si Elias, ang mahiwagang ampon ng albularyo at aswang. Makalipas ang mga araw matapos ang pagkawala ni Elias, tahimik na bumalik sa dating ritmo ang baryo. Pero kahit anong subukang ipagpatuloy ng mga tao ang kanilang mga buhay, may hindi maipaliwanag na pagbabago sa hangin, parang may bakas na naiwan, isang paalala ng lahat ng nangyari. Ang mga sugat sa baryo, hindi lang sa katawan kundi pati sa loob, ay nagsimulang maghilom. Hindi na muling nakita ang mga nilalang ng dilim, pero hindi na rin sila kinatakutan gaya ng dati. May mga gabi na tila may mga mata pa ring nakamasid mula sa kabubatan, pero hindi na ito nagdadala ng takot. Sa halip, para bang may bantay na andoon, tahimik, nagmamasid, handang dumamay. Si Mang Isko, kahit matanda na, ay muling naging sentro ng baryo. Hindi na siya tinatawag na baliw o mapanganib. Ngayon, siya ang ginagalang. Tuwing may batang may sakit o may alitan sa mga pamilya, siya ang nilalapitan. Pero higit sa lahat, siya ang naging tagapagsalaysay ng kwento ni Elias. Hindi para itakot ang mga bata, kundi para ipaalala na minsan, may isang batang pinili ng tadhana, isang mahiwagang ampon ng albularyo at aswang, na naging tulay sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang mga taong dating galit at puno ng takot, tulad ni Naturo at Aling Rosa, ay natutong tumahimik. Wala na ang galit sa kanilang mga mata. Sa halip, may kaunting pag-aalinlangan at pagsisisi. May mga gabi na si Turo ay nakikitang nakatitig sa langit, parang may hinahanap. Marahil ay naghihintay ng sagot o humihiling ng kapatawaran. Ang ina ng banwa ay hindi na muling nakita, pero may mga bulong na kapag ang ilog ay kalmado at ang buwan ay maliwanag, makikita ang anyo ng isang babae na nakaupo sa bato, nakatingin sa malayo. Maraming nagsasabi na ito raw ay si Elias, o ang kanyang ina, o marahil pareho. Walang nakatitiyak. Pero sa puso ng mga taong tunay na nakaramdam ng pagbabago, alam nilang ang koneksyon ng dalawang mundo ay hindi naputol. Si Elias, bagamat nawala na sa pisikal na anyo, ay nanatiling buhay sa alaala ng lahat. May mga batang ipinanganak na tila may kakaibang kislap sa mata, mga bata na mas malakas ang pakiramdam, mas malalim ang pag-unawa, at mas malapit sa kalikasan. Ang sabi ng matatanda, ito raw ang mga batang sinag, mga naiwang bakas ng kapangyarihang minsang lumakad sa gitna nila. At sa tuwing may makakakita ng mga alitaptap na naglalaro sa madilim na bahagi ng gubat, may bumubulong, si Elias, yan nagbabantay pa rin. Ang kahong dating pinaglagyan ng batong itim ay ibinaon ni Mang Isko sa ilalim ng punong balete sa gitna ng kagubatan. Hindi bilang pagtatago, kundi bilang pag-alala.
Sa taas ng punong iyon, may nakasulat sa luma, ngunit malinaw na ukit, sa pagitan ng liwanag at dilim, may pusong pumili. At iyon ang iniwang aral ni Elias, na ang kabutihan at kasamaan ay hindi lang nahahanap sa anyo, sa dugo, o sa lahi. Ito'y mga pagpili, mga desisyong araw-araw nating hinaharap. Sa bawat galit, may pwedeng maging awa. Sa bawat takot, may pwedeng maging pag-unawa. At sa bawat kadiliman, palaging may pag-asa ng liwanag, basta may isang handang tumindig. Ang kwentong ito ng mahiwagang ampon ng albularyo at aswang ay hindi lang isang alamat ng kababalaghan, kundi isang paalala na sa puso ng tao, may kapangyarihang mas malakas pa sa anumang sumpa o lihim. Kapangyarihang magpatawad, magmahal at magbago. At kung minsan, ang tunay na bayani ay hindi yaong may pinakamalakas na kapangyarihan, kundi yaong pumili ng tama, kahit mahirap, kahit mag-isa. At sa huli, tuwing sasapit ang dilim sa baryo, tuwing magtatagpo ang liwanag ng buwan at ang anino ng mga puno, isang boses ang maririnig sa hangin, mahina ngunit malinaw, tila alon sa katahimikan. Ako si Elias, anak ng liwanag at dilim. At hindi ako nawala. Nandito lang ako. Naghihintay. Nagbabantay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ngunit ang alaala, ang mensahe, at ang himig ng mahiwagang ampon ay mananatili sa kwento, sa puso, at sa bawat bulong ng kadiliman na may dalang liwanag.